Treasure hunting weekend mga ka-TH. Meron kaming puntahan isang kaibigan na ka-TH natin at nag-test dig sila sa malapit sa nakita nilang mga marker. Ang lahat ng marker dito ay bilog. Merong remarking sa niyog at sa unahan nito ay may bato na meron ding bilog. So kapag ganyan na pabalik-balik yung bilog na sign, ang kahulugan niyan ay Japan. Saan ba ang Japan, di ba? Ang Japan ay nasa east. Kaya yun ang tinatawag na the land of the rising sun. Ibig sabihin, rising sun ay east. Kaya kung maraming bilog ang makita, ang ibig sabihin ay east. Japan, east, rising sun. So ayan mga ka-TH. Mismo sa gilid ng nitong bilog na yan ay merong replika ng gold bar, yung dinukot ko na bato nilagay sa gilid, ayun no, yung pinatong ko. Ibig sabihin yan ay meron talagang gold bar sa lugar na ito na hindi naman karamihan. Kasi yung nakalagay na replika isa lang. So pwedeng isang bar na malaki na nakalagay sa treasure box or nakalagay sa loob ng bato. Kaya no further ado, atin ng babain. Babain na natin ng ano. Ito ang maganda kapag meron talaga kayong kagamitan na itong makapagbasa ng precious metal. Kasi sa ganitong lalim, ito'y 2.5 meters na ito, almost 3 meters. Ito ang mga lalim na dapat i-detect na or i-testing ang inyong hukay. Well, itong gamit ko ay sa kaibigan natin yan sa Bourbon Electronica na nabili natin noon. At meron siyang effective maximum na 4.5 meters maximum na deep. So sa test dig na nag-test dig na kayo ng 3 meters plus 4 meters 4.5, so merong 7 mahigit ang lalim ay kaya pang ma-detect kapag naghukay kayo ng initial na 3 meters. So aabot sa 4 meters. Kaya nagtaka kayo bakit dinetect ko ang gilid dahil wala doon sa bottom. Walang detection sa bottom na precious. Ang detection ay minerals lamang. Makikita kasi yan kapag pinisil yung sa gilid na ID ay mag-ilaw yung non-ferrous at ferrous. So kung ferrous, iron lamang yan, minerals. Non-ferrous is precious metal. So dito ay wala akong na-detect na precious metal pero malakas ang detection itong inulit-ulit ko diyan, malakas talaga yan na detection. Pero ano siya, ferrous metal siya or iron or minerals. Alam naman natin na ang kalupaan sa Pilipinas ay highly mineralized. Kaya expected na yan sa treasure hunting na kasamang magrehistro ang mga minerals sa inyong mga detector, mga ka-TH. Siguraduhin nyo kapag kayo bumili ng detector ay at least may lalim siya na 3 meters yung mabili nyo. Kasi karamihan ng giveaway ay nasa 3 meters to 4 meters ang mga giveaway. Noon 2 meters lang yan pero sa tagal ng panahon ay medyo kumapal ang lupa kaya ang mga giveaway ngayon ay nasa 3 meters to 4 meters na. At kapag may idea, kapag nakapag-identify yung detector nyo, ay malalaman nyo na precious yung hinuhukay nyo or minerals lamang or mga iron. Kaya yun ang maganda. Bahala na kung gumastos kayo ng malaki sa detector, basta maganda na detector kaysa bili ng bili kayo at tag 10,000 lang and then bili na naman kayo kasi hindi kayo nakontento. Itong ginamit ko, kulang na lang yan ng monitor. Yan na yung mga
Nokta Macro na may monitor ngayon. Ito kasi ang unang lumabas, walang monitor. Pero ang lalim na ma-detect nila ay pareho pa rin. Halaga nito noon, 116,000. Ngayon wala na, phase out na yan. At yung meron ngayon sa Bourbon ay yung may mga monitor na siya. Meron na kayong makikitang visuals. Pero pareho lang yan ang malaki ang kanyang coil. Okay, so akin i-dowsing itong gilid ng hukay kung saan yung malakas ang detection sa dowsing. Kasi hindi siya precious sa detector, so pwedeng sabihin natin nakalagay sa metal box kaya iron ang ating na-detect. Pwedeng ganun din. Ang importante malakas ang detection ng iron. So yan na side yan, no? Sa baba. Sa baba hindi mag-ikis, so mahina sa baba ang detection. Dito sa taas ay mag-ikis siya. Ayan, no? Ganon din mamaya, i-testing yan ni pendulum. Mag-detect din dyan na level. Yung kalagitnaan lang ng tunnel. So ito na, bababa na si pendulum man. Maganda lang tingnan mga ka-TH tong treasure hunting, ha. Pero kung kayo yung maglakbay sa bundok tapos mainit, may ulan pa, di ba hindi na maganda? Hindi na nakakaaliw. Pero maganda siya tingnan sa video, ha. Tulad nito, bababa si pendulum. Ayan, mabigat pa naman si pendulum, delikado. Pero sanay si pendulum noon kasi noon ay slim pa yan eh. Ngayon lang tumaba yan. Dahil masarap magluto yung asawa niya. Sa akin walang magluluto eh. Walang kasama na babae. Ayan, so umpisahan ni pendulum. Ganon din sa bottom ay walang detection. Kaya dito siya sa may kalagitnaan. So ayan, malakas nga ang kalagitnaan ng tunnel. Malakas siya. So pareho ang ang turo ng electronics at manual. Kung wala pala kayong budget mga ka-TH, lang muna kayo ng mga manual katulad ng pendulum saka dowsing. Ang problema lang sa pendulum at dowsing, hindi sila makapagsabi kung precious yung na-detect or minerals. Pero ganun pa rin, makapag-detect din yan ng malaking mga deposit of minerals, lalo na kung precious stones ang nariyan or precious metal, ma-detect din ng pendulum at dowsing. Kaya nga lang hindi sila makapagsasabi kung precious yung na-detect, basta't minerals ay ma-detect din nila. Alright, so yan lang ang ating analysis sa ating pag-detect na sa gilid ng tunnel, mga ka-TH ang item. Kaya mag-drift ang ating mga ka-TH. Redirection, baguhin ang direksyon, horizontal na ang hukay na naman ngayon, pagilid na. Okay, so mission accomplished. Kami magpapaalam na ni pendulum at ng aking Surigao San Junior kasama ko ngayon. At sana surtihin ng ating mga ka-TH at kayo rin mga ka-TH diyan na nag-umpisa ng maghukay sa ngayon. Hanggang sa muli, paalam, ingat ang lahat.